Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito at syempre sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Tamba, may kinahaharap na gastusan. Naku, ano na naman? Ano na naman yang naiisip mo? Ayuda na naman ba yan? Tambaluslos. Pangalawa, BBM tinatakot or sinisindak na si Tamba. Wow, magandang usapin yan. Okay? So yan ang pag-uusapan natin pero bago po tayo magsimula, wag po kakalimutan na napaka-importante i-like niyo po itong video na ito. Konting lambing lang po. At doon sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po tayo muli dito sa channel ko, Coach Oli News PH. Wag pong kakalimutan. Coach Oli lang. Tandaan po natin. Okay, simulan na po natin. Dediretso tayo agad-agad sa balita dahil kay Coach Oli bida ang balita. Ito, simulan natin. Bagong gastusin ni Tamba. Ito. Na nag-convene na bilang impeachment court ngayong gabi ang mosyong ibalik ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Saksi live, si Raffy Tima. Parang nalito ka pa ron Raffy? Pia, bukas pa sana magko-convene itong Senado bilang impeachment court pero ngayong gabi ay tinatapos na ang lahat matapos magdesisyon ang impeachment court na ibalik sa Kongreso ang bola. With 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, the motion of Senator Cayetano is carried. Yon. 18-5. Ibinalik ang bola dito sa Kamara. Parang sinasabi, oy, mali itong ginawa ninyo. Unconstitutional ito. Huwag niyong ipataw sa amin yung mga pagkakamali nyo tapos mamadaliin nyo kami. Ibabalik namin sa inyo. Sa tropang Tamba, eto na po ang bola. Yari kayo. O, nasa sa inyo na. Okay? Napakaganda po nitong nangyari. Una, obserbahan natin. Unang obserbasyon, anong magaganap? Napakalaking gastusin na naman ito. Napakalaking gastusin. Mamimiligro na po si Tamba dahil nagamit na yung ibang ano. Di ba? Tandaan natin, binuking ito ni Chanco. Ito si Tamba. Binuking ito ni Chanco na nagsuhol ng pera sa parang ano po, legalized pork barrel. I-release ko yung pondo nyo basta pumirma kayo sa impeachment. Minadali. So sa madaling salita, ginastusan. Una, mali po yun. Pork barrel po ang tawag doon. Illegal po yun. Pangalawa, panunuhol yun. Malaki ang kakaharapin ni Tamba dito sa kasong ito. Antay-antay lang, uupo din si Sara. Magkakakaso ka, malamang yan. Magkakaproblema ka lalo na dyan sa korupsyon. At pati na rin yung mga tumanggap, posible ring mademanda. Ngayon, ito na ang usapin. Nagastos na. Karamihan nung pondo, mga pang-ayuda, etc., nagastos na yan nung eleksyon. Diba, namudmud sila dyan ng mga ayuda, namudmud sila, hindi, galing kay Chanco to namudmud sila dyan sa mga kongresista. Ngayon, binalik. Aayusin ngayon. Okay? So, hindi ko alam kung anong gagawin dito ng Kamara. Pero pwedeng magbutuhan sila ulit. Or pwedeng masukol dito si Tamba. Kasi mayroong mga nagsasabi, yung pinangako ni Tamba na i-release ang pondo, hindi naman na ibigay. Meron ding iba nagsasabi na yung pondong i-release ni Tamba ay konti lang ang naibigay. Halimbawa, 25% lang or 50% nung pinangako, yun lang ang naibigay. So, maaaring yung mga pumirma ng impeachment ay hindi ulit pumirma. At alam naman natin ng politiko, bawat pirma niyan may halaga. So, in short,
Hindi pa natin alam kung ano ang magiging reaction dito ng Kamara, kung aayusin lang nila or magpapapirma sila ulit or merong merong lantarang bibitaw. Kung may lantarang bibitaw dito sa mamaya di-discuss natin 'yan. Diyan sa suporta kay Tamba dahil alam mo may mga balita ako, ha. Oo, mamaya eh, meron ng gulo diyan sa loob, 'no. So, baka yung sumusuporta sa kanya before na pumirma, baka hindi na sumuporta ngayon at magkalasang isa-isa. So, 'pag magkalasan niyang isa-isa at makaramdam ng walang suporta itong impeachment na 'to sa Kamara pa lang, malaking gastusin 'to kay Tamba. O ano namang gagawin niya? Eh, si Tamba alam naman natin walang kaapil-apil 'yan sa taong sa mga kapwa niyang pulitiko. Kaya lang naman andiyan 'yan dahil nakaka-release ng pondo, 'di ba? So, paano kung ubos na yung pondo? Yari si Tamba. So matindi 'to, matindi 'tong, kakaharapin nila. Pangalawang obserbasyon, ibinalik, okey, sa 18-5 votes. Yang 18-5 votes na 'yan, malamang-lamang 'yan po ang magiging boto sa impeachment trial kung matutuloy man o hindi. Coach Oli, kalahati diyan mawawala, yung kalahati na lang ang mananatili, 'di ba? Kasi may papalit na 12. Yung papalit na 12, karamihan din dun. Talagang, posibleng hindi i-convict si VP Sara. Tandaan natin babalik si Bongo, si Bato. Even sila Lito Lapid bumotong ibalik, 'di ba? Ang talagang hindi lang diyan boboto si Risa Ontiveros, si Pimentel naman kaya yan nagmamadali kasi wala na yan, Ngayon na lang yan makaka-epal. So sinagad-sagad niya na yung pag-epal niya, total natalo naman siya sa local election. So wala na rin siya magagawa diyan, ibuhos niya na yung galit niya sa mga Duterte, so minadali niya yan. Dahil next 20th Congress wala na yan. So sino na lang? Sa tingin niyo si Kiko at saka si Bam boboto against VP Sara. Ngayong nakita nila na ang lakas na ng Duterte. So ako sa tingin ko most probably yang boto na 18-5 ngayon ay posibleng ganyan din ang boto kahit pa bumaba ng konti yan, kahit ba sabihin natin 14-8. Hindi pa rin mai-impeach si VP Sara. Kasi ang kailangan lang ni VP Sara ay kung hindi ako nagkakamali ay 1/3 votes or 8. Pagka naka-8 na hindi mako-convict na si VP Sara. So matindi. Kailangan nila ng wala po silang numero. Ayan. Sa boto ng 18 pabor, 5 ang tutol, nagdesisyon ng Senado bilang impeachment court, ibalik sa House of Representatives ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mosyon ay pinanukalan ni Senator Alan Peter Cayetano. Tatandaan po natin na ito yung bumoto pabor. Cayetano, De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada, Bongo, pati si Lito Lapid. Di ba? Matindi. Bili ka impeachment complaint para sagutin ng Loren Legarda. Kamara ang tanong kung nalabag ba ang one impeachment case per year rule sa saligang batas. Paglilinaw ng senador, hindi ito dismissal tulad ng panukala ni Senador Bato de la Rosa. Pero para kay Senador Bato de la Rosa, malinaw ng nakasaad man sa bahang mosyon na hindi ito dismissal. Ito pa yung mga pabor. Marcos, Revilla, Padilla, Tolentino, Tulfo, Villanueva, Villar, Subiri. Halos ganun na rin daw ang epekto nito. Pero aminado ang isa pang kaalyado ni VP Sara, hindi pa rin ligtas ang busy sa anyay pangulo. Eto mas importanteng tatandaan nyo, Endingan nyo na ang political career na itong mga ito. Binay. Ito naman si Ontiveros, alam na natin. Alam mo naman kalakas nito, may pangarap ito Kinukuha niya ng loob ng
Pinklawan. Eh, alam niyo naman ang Pinklawan, eh, sila Bam. Titingnan natin kung sasayaw 'to sila Bam. So maganda rin matuloy na impeachment. Makita natin kung e-endingan na rin natin ang career na 'to sila Bam at sila Kiko. Si Kiko, endingan niyo na 'yun. Si Pimentel, nakaw! Local election pa lang, talo ka na. Oh, ito si Grace po, nakaw. Nakinabang lang 'to sa tatay niya. Gatchal 'yan, oh, mga 'yan. Alam mo kasi ang pinag-uusapan dito, bakit binalik sa Kamara? Una, yung ano, yung 4 po kasi ang complaint na 'yan, eh. So, hindi po dapat nagpapasa ng impeachment complaint dahil ang pupuwede lang ay isa kada taon, 'no. Ang ginawa nila, nagpasa sila ng una, ng pangalawa, ng pangatlong complaint, tapos nung pang-apat, yung pang-apat ang inaksiyunan, break pa, biglang dumating yung pang-apat, hindi dumaan sa proseso, pinasa sa Senado, alam mong ginawa nila diyan? Parang tumugma nga do'n sa sinasabi ni Tiangco na talagang, kaya na-pass break 'yan dahil pinapirma lang sila ni Tambaloslos, nagbigay ng pondo. So, binigay ngayon sa Senado. O bahala na kayo diyan, basta ito hindi na dumaan, hindi na namin pinagdebatehan, hindi na namin pinag-usapan, basta may pirma, bahala na kayo diyan. Ang kini-question dito, 4 po ito. 4 yung complaint. Bakit itong pang-apat lang? 'Di ba? Eh, may 1-year ban rule. Dapat isang beses lang kada taon. So, ang kino-question dito ni Cayetano, ilan ba dapat ang puwedeng ipasa? Puwede ka ba magpasa ng 1,000 tapos mamimili na lang kayo do'n? Oh, 1,000 complaint, et cetera, et cetera. So, malaking problema 'yan. Tapos break nila, pinasa nila sa Senado, wala ng oras, tapos mag-e-election pa. So, mag-a-adjourn na, tapos nagmamadali yung Kamara. Ang ganda po ng ginawa ni Cayetano rito. Alam nyo, sa mga nagawa ni Cayetano, eto dito ako napabilib kay Cayetano. Kasi alam nyo, alam naman natin si Bongo, si Bato, sila Robin Padilla, alam naman natin yan, eh. Hindi mo na mako-question yan. Loyal yan talaga kila PRRD. Kahit bali-baligtarin mo nga, kahit nga sabi ni Robin Padilla, kahit sunugin mo siya dyan, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte siya dyan. So, given na po yan na talaga maka-Duterte ang mga yan. Pero lumalabas po kasi nagiging politika. Kampihan lang dito, kampihan. Hindi na pinapairal yung batas. Eh, ang point nila dito ay illegal o unconstitutional kung hindi haharapin ng Senado yung impeachment at i-dismiss lang. Kaya yung pinapadismiss ito ni Bato at saka ni Robin, maraming kumu-question. Teka muna, mali yun. Alam mo, ginawa ni Cayetano? Pinaglaruan tong mga senador. Lalong-lalo na yung mga senador na kampi sa kabila. Anong ginawa niya? Nung una, sinasabi niya, hindi, unconstitutional yan. Dapat yan matuloy. Kasi hindi po pwedeng hindi yan matuloy. Kailangan aksyonan niya ng Senado. Pero bandang huli, biglang kumambyo. Biglang may proposal. Balik natin sa Kamara. Kasi kini-question din yung legality nung pagpasa ng Kamara sa Senado, nung articles of impeachment. Nakukuha ninyo? So parang ipinasa yung bola sa Senado, bahala na kayo dyan. Kahit kulang-kulang, di ba? Finish or not, finish. Pass the paper, ganun ang ginawa ng Kamara. Anong ginawa ngayon ni Cayetano? Hindi siya lumabas na mayroong kinakampihan. Hindi siya lumalabas na namumulitika. Ang nang ginawa niya na magic, sundin natin yung batas. Eh may mali sa batas, may maling nagawa sa batas yung Kamara. Huwag natin i-dismiss. Huwag natin i-dismiss yan. Dapat harapin natin yung impeachment ni BP Sara. Pero dapat yung legal. Parang gano'n ang ibig sabihin ni Cayetano. Iminalik niya ngayon. Dali sila doon. Pagbalik doon, mati. Ang galing ni Cayetano. Namati sila doon. Parang ginisas. Alam nyo yung ginisa ka sa sarili mong mantika? Ganon.
'Di ba? Yung ano, yung ito may ano ito eh. Nakaka-relate ako dito eh. Meron kang kaibigan. Merong gustong ligawan. Humihingi sa ng payo. Oh, 'di ba? Parang gano'n. Brad, payuhan mo naman ako paano manligaw. Tapos tinuro-turuan mo. Yung pala ang liligawan yung anak mo, loko-loko. 'Di ba? Para kang ginisa sa sarili mong manti. Ewan ko ba't yan ang pumasok sa isip ko. But anyway, naku, yung anak ko, wag kong ano. But anyway, di ba parang ganyan? Gusto nyo legal? Nagmamadali kayo? O sige, eto. Ayusin nyo kasi ang daming yung nalabag dyan. Ang daming unconstitutional dyan sa ginawa ninyo. Ayusin nyo muna bago nyo ibalik dito. Kaya may problema si Tamba. Kasi pag walang support si Tamba dyan, paano niya ibabalik sa Senado? Inulit-ulit ni Cayetano, hindi niya dinismiss. Hindi po dismissal to. Actually, pinagtalunan pa nila yung word na return. Hindi po binabalik yan to the sense ng legal term ng balik. Pinapaayos lang. Para pag tumuloy yan, hindi na tayo mag-i-invite ng another. Kasi pag tinuloy yan, yung pala illegal, darating pa yan sa husgado. So ayusin nyo muna bago natin simulan para hindi na umabot sa Senado. Whatever the decision will be, ma-impeach si BP Sara or hindi, at least tama yung tinahak natin. Sa madaling salita, padaanin sa due process yan. Yung tamang proseso ang gawin. Ang galing mo, Cayetano. Usig na ginagawa sa kanya para sirain ang kanyang political chance sa 2028. Para sa lider ng minorya, ang pagbalik ng impeachment complaint sa mababang kapulungan, tila pag-iwas ng Senado sa kanilang katungkulan. Dahilan para posible itong questionin ng mga hindi sang-ayon sa desisyon ng impeachment court. Narito ang pahayag ng mga senator judges. I think most of us do not want to dismiss it, but agree na we have to look into the fact na kung totoong, or we can look into the facts Na kung constitution. totoo hindi na violate yung Constitution. So Yun ang galing, di ba? Binayolate nyo ba? Kamara, binayolate nyo ba yung Constitution? Tingnan natin. Ito, balik ko sa inyo. this is a compromise that will not delay and will even help the 20th Congress. Mhm. Parang ganun na rin yun. Para sa akin, ha? Kasi, they have to get first the House of Representatives should attest that they did not violate the 1 year one-year bar rule. Ayan. Relax lang ba to? Relax lang kasi ang inaano dito ni Bato, ganun din yan eh. Binalik mo dyan, tapos ibabalik din sa atin. Ang issue naman dito yung 1 year bar rule na sinasabi, no? Pag tiningnan mo, sinasabi, isa lang namang complaint yan. Yun ang punto ng kabilang kampo. Ito naman, kampo nila Bato, itong Duterte Black, 4 yan. Ang dami niyan. Hindi nyo nga inaksyonan agad yung 3. Yung pang-4 lang. So, ando doon. So, pinapaayos. Kalma lang ba to? Kasi kahit naman ayusin nila yan, at kung talagang sa tingin ninyo ay hindi yan dapat dahil mali ang pagkakagawa niyan, didesisyonan naman yan ng 20th Congress. Kasi ibinalik yan eh. Bago pa maibalik ng Kamara yan, pabalik sa Senado, 20th Congress na. So, doon mo ngayon kausapin yung mga kasama mo sa 20th Congress. Madami naman kayo eh. So kung sa tingin ninyo illegal yan, dahil dapat isa lang kada taon ng isasampang complaint sa impeachment, next year na yan. But for the meantime, pahirapan mo muna yung Kamara. Tama si Cayetano, kalma lang ba to? Kalma ba to? Kalma. Sana yung pagiging persistent mong ganyan, ginawa mo rin nung panahon na ginigipit ni Tory yung KOJC. Yan ang hinahanap namin eh. Yung hindi ka
Kasi pag may sinabi yung kampo ni Torre nung panahon ng KOJC, sang-ayon ka. Pagka may sinabi yung KOJC, sang-ayon ka. Pag may sinabi ulit si Torre, sang-ayon ka. Pag may sinabi ulit yung KOJC, sang-ayon. Hindi ko na maintindihan sino ba ang tama eh. Parang lahat ng nangyayari tama. Ngayon, kay Bato, lahat ng nangyayari mali. Lahat kine-question niya. Yan ang hinahanap namin sa'yo, Bato. Pero kalma ka lang, hindi ngayon yan. Dapat noong panahon na nung mga pulis Torre sumugod sa KOJC. Oo, lahat kine-question mo, hindi payag ka ng payag. Ngayon pa, question ka ng question noon, payag ka ng payag. Kalma ka lang. Inaayos na nga ni Cayetano na ako nakikita ko na yung diskarte ni Cayetano rito. Ay, naku, babasa ko. Tingnan mo yung kabilang parlor. Oh, nanggagalaiti sila kay Cayetano. Bakit sila nalaman nila, nakikita nila yung ginagawang diskarte ni Cayetano? Kayo hindi nyo maiintindihan? Naku, ano yan? Parang ang dating sa akin dito ay talagang sumusunod sa batas si Cayetano. Ha? Pero in the end, nakita mo naman, di ba? Sabi nga ng kabilang baryo, parang dinismiss. Pero hindi dinismiss. Pero parang ganun ang nangyari. O, di ba? O, ang galing, no? Di ba? Meaning, no multiple impeachment complaints can be filed within 1 year. I doubt if they can attest to that. Meron pa ring summons, meron pa ring requirement to reply in 10 days and so on. Huwag ka nang umiepal, Aimee. Speaking of Aimee, okay? Alam mo, ito si Aimee, basta talaga lumabas, nagkakagulo. Ay, naku, lahat ng pinasok nito si Aimee nagkakagulo. Pati yung magkakabatin, nagkakagulo. Oh. Yung nagkakagulo, nagkakabati. Hindi. Magulo to si Aimee. Hindi, basta. Ito, salot sa Duterte. Ito si Aimee, salot to sa Duterte. Sa totoo lang. Pansinin nyo naman. Di ba? Ayaw sa kanya ni Baste. Sinabing hindi niya binoto ito. Si Tatay Digong, hindi niya rin ikinampanya to. Yung plus 2, yung Duterte ng plus 2, wala si Aimee. Tapos ngayon, may nababalitaan kami nagkakagulo because of Aimee. And within the camp, doon sa mga sumusuporta kay Duterte. At yan po ay hindi magandang nangyayari ngayong sa panahon na dumadaan tayo sa impeachment na usapin. Bagamat hindi pa nagsisimula, nagkakagulo nang meron tayong pinagdadaanan. Na may pinagdadaanan ng Duterte. Na si Tatay Digong ay nakakulong at si BP Sara naman ay humaharap sa impeachment. Kaya po, tinatanong ako, Coach Wally, anong stand mo rito? Ang stand ko rito, focus tayo sa issue. Ano ba ang issue? Para sa akin, ito issue. Yung pagkakakulong ni Tatay Digong, ibalik natin sa Pilipinas si Tatay Digong, ipaglaban natin. Pangalawa, ayaw ko kay Aimee. Ayaw namin kay Aimee. Pangatlo, may kinaharap na impeachment si BP Sara. Magbantay tayo, ipagtanggol natin ang karapatan ni BP Sara, ipagtanggol natin yung alam nating makakatulong sa ating mga Pilipino. That being said, anything na labas dyan, personal issue, alam nyo naman si Coach Oli, pagdating sa personal, out ako dyan. Issue-based po tayo. Ako po ay matanda na po tayo. Mag-stick po tayo sa issue. Kung ano man ang personal, at gustong pag-awayan yung personal, it's all up to you guys. Sa akin lang, I want to elevate. Dapat maging matured tayo. No? So sa akin, matured ako. I'll focus on the issues, not on the person.
Di ba? Gusto kita, ayaw kita, walang issue sa atin yun. Ang issue sa akin, yung mga politiko, yung mga katarantado ang ginagawa nila. Ha? Yung ang bida po dito Duterte. Huwag po nating gawing it's all about us. This is not about us. This is not about you. This is not about them. This is not about Banateros. This is not about kung anong grupo yan. This is about Tatay Digong. Kaya kung dahil sa away-away tatamaan ng Duterte, wag na po. Yun na sa akin. Wag na po. Hindi ako sasali dyan. Yaan po ang stand. Di ba? Bakit? Kung mga away tayo, mga away ako, at tatamaan ng Duterte, tatamaan si Tatay Digong, wag na. Di ba? Kailangan ng kasama ni Tatay Digong sa atin. Hindi yung tatamaan pa natin si Tatay Digong. Di ba? So, wag na. Okay, so, yun lang sa akin. Hindi ko sinasabing ako ang tama at silang mali. But sa mga may nagtatanong ng stand ko, that is my stand. Okay? So, hindi pa rin siya. Well, at maliwanag na mukhang tatawid sa 20th Congress. So, walang kaligtasan. Kaya nga sabi ko, why are we adopting a motion na may ambiguous language? Alam mo niyo na, pag may ambiguous language, you're inviting a court case. Ayun. Ambiguous, ano niya dito, term, yung return sa, ang return, ibinabalik sa Kamara. Mas lalo kang mag-i-invite ng court case, Pimentel, kung sisimulan nyo ang impeachment na in the first place, unconstitutional. Bakit nakarating sa Senado? So, para kayong umaakto sa illegal. Paano nyo gagawin ang responsibilidad nyo na galing sa illegal? Diba? So, halimbawa, mali na nga, dinala sa inyo. Bilang mambabatas, dapat kinokorek nyo yun. Hindi po dapat, kasi alam mo naging problema nila dito, minamadali. Hindi, tama namang madaliin. Forthwith nga eh. Pero hindi ibig sabihin nung forthwith na in the expense na unconstitutional. Diba? Hindi, wala dapat sa top of the priorities yan. Ang nasa top of the priorities, tama ba yung pagkakagawa? Legal ba yun? Constitutional ba yun? And then, aksyonan agad. Hindi, aksyonan agad, saka na natin problemahin kung yung dumating sa amin na complaint ay illegal o legal. Kasi pag ganun ang ginawa ninyo, malalagay sa alanganin yung subject, which is BP Sara. Diba? It's unfair for BP Sara na aksyonan nyo yung mali, yung illegal. So huwag kang magmadali since talo ka na. Huwag kang magmadali. Kayong dalawa ni Tolentino nagmamadali. Ito si Pimentel, gusto niya na simulan. Si Tolentino naman, ang stand niya, hindi pwedeng tumawid sa 20th Congress. Hindi ko alam kung ang plano ni Tolentino dapat magka-impeachment pero kami pa rin ang tatayo na judge. Kaming 19th Congress. Kasi sa 20th Congress wala na si Tolentino. I don't know kung yun ang kanyang motibo. No? Hindi naman napapag-usapan. Pero yun ang sinasabi lagi ni Tolentino eh. Hindi yan pwedeng dumating sa 20th Congress. So ang dami nagiging issue. But for the meantime, balik muna natin sa Kamara. Yun yun. Kanina in-adjourn na ng presiding officer ang impeachment court at i-anunsyo na lang nila yung susunod na pagdinig na posibleng mangyari na sa susunod na kongreso. Yan ang pinakauli. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin. BBM, sinisindak nga ba? Di umano si Tamba. Dumepensa si PBBM sa batikos ng ilang kritiko na wala namang bago sa kanyang bold reset sa gabinete. Ligtas naman si Eduardo Año sa balasahan. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Mananatili
sa gabinete si National Security Advisor Eduardo Anyo. Bagamat wala pa ang fourth tranche ng cabinet reset ni PBBM, kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro ngayong umaga ang assessment ng presidente sa NSC. Ayon po sa ating Pangulo, and I quote, Secretary Anyo has been doing or has been having to deal with health issues ever since the time of the pandemic. However, he has kindly agreed to stay on in the NSC as he feels. And the President agrees, our President agrees that he can continue to do the fine job he has been doing. Naka naman ang tindi, no? Di ba, ano na to hindi agad na balita itong patungkol kay Anyo kung tutuloy ba to o hindi. Kasi di ba, pinag-resign niya yung iba. Pinag-resign niya lahat ng mga cabinet members niya. Tapos pagdating dito kay Anyo, ay parang nagiging question na siya ang isa sa matatanggal kasi hindi sinabi kung tinanggap ang kanyang resignation or hindi. Ang dami na. Yan ang naging question ngayon dyan eh. Ang dami na hindi tinanggap ang resignation. So ilan lang? 3 o 2 na lang ngayon kasi ano na rin si Anyo. No, sinasabing hindi tutuloy na hindi rin tinanggap ng presidente. So yan ang question ngayon dyan. Bakit tika muna? Pinag-resign mo. Sinasabi mo, i-revamp mo. I-rehabilitate mo yung cabinet mo. Yung pala, iilan lang mo. Ang tatanggalin mo, hindi mo rin pala tatanggapin yung resignation. Para kang tanga. Parang niloloko mo lang yung mga Pilipino na kunwari, aayusin mo yung gabinete mo. Nung pinag-resign, lahat naman halos pinabalik mo. Ilan lang ang natanggal. Matatandaang dawit ang pangalan ni Anyo sa nabanggit na core group ni Interior Secretary John Vic Remulla na naghanda sa pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Sa core group na ito, walang nasibak sa balasahan dahil rejected ng Pangulo ang courtesy resignations ni Remulla at Defense Secretary Gibo Teodoro. Paalala ng Pangulo, talagang hindi isang bagsakan ang announcements niya ng appointments dahil I have to explain that it's not a cabinet revamp. What we really did was we are still in the process of examining. Now, nasa baba na tayo. What happened really here was that Teka muna, ang gulo mo talaga. Di ba? Ang dami mo nang tatanggalin, hindi mo pa naman Ay, naku, ewan ko sa iyo. Wala ka. In short, anong napala ng taong bayan diyan sa ginawa mo na pagpaparesign? Tapos hindi naman pala. Meron ka pang na-delay na desisyon. Hindi natin alam kung anong nangyari in between. Ano ba? Chinek mo ba yung loyalty? Nagkaroon pa ba kayo ng loyalty check? Diba? May dinemand ka muna bago mo ibinalik. Yung ganong klase. Parang walang napala ang taong bayan. Na meron ngayon lumalabas na mga question, ikaw may napala. Ano ang hiningi mo dito sa mga cabinet members para hindi mo tanggapin ang kanilang resignation? At doon sa ano pang hiningi mo doon sa nahuling announcement? put everyone on notice that you are basically all on probation. May mensahe rin si Yusek Castro sa gabinete. Kung hindi natin naaabot ang target, kung walang aksyon, kung walang resulta, papalitan. At asahan Para sa agenda Kung hindi maabot ang inaasahan, papalitan, ang target. Ano ba yung hinahanap nyong target? Linawin mo. Kasi meron mga nagsasabi na may hinihingi ang Malacanang nakapalit. Hindi ko alam kung ito'y totoo. So tanong lang po ito na kailangan meron silang ibigay na kota sa bawat cabinet para diyan sa palasyo. Kung hindi ay matatanggal. 'Di ba? Ano ba yung target? Linawin niyo, ano ba yung target na 'yan? Para alam ng taong bayan. Teka muna, hindi mo tinatamaan yung target. Marcos, kailangan maging malinaw ka rito. Hindi yung basta-basta ka lang magsasabi na, ay hindi. Kaya tinanggal, hindi naabot yung target.
Ano ba ang hinahanap mo specifically sa bawat cabinet members? Maging malinaw ka. Hindi yung nanguhula yung taong bayan. Tapos katulad ng nangyari dito kay, anong pangalan nito? Ah, Diyan sa bigla mong tinanggal dahil, may tinayong building. Oh, 'di ba? Oh. So, ewan ko kung anong ganap mo, eh. Etong kay Arnel Agnacio, 'di ba? Bigla na lang tinanggal tapos kunwari, may question doon sa tinayong building, dumaan naman pala daw ito, pinaliwanag ng maayos ni Arnel Ignacio na dumaan ito sa proseso. So, legal na legal po. Kaya hindi natin maiintindihan at hindi natin masisisi ang taong bayan kung pagdudahan na ano ba ang kondisyon ni Marcos para gawin niya yang pagpapa-resign at pagbalik. Ano ang mapapala ni Marcos bago niya ibalik itong mga cabinet members at ano pa ang dapat mapala di umano ni Marcos para hindi maalis itong mga cabinet members. Eto lang, meron akong gustong i-explain sa inyo no, patungkol dito. Kasi bakit untouchable itong si Tamba? Pinag-resign niya, merong revamp na gagawin sa cabinet. Tapos, si Tamba, nananatiling malakas. Hindi natin alam kung ito'y sinisindak ni Marcos. Hoy, teka muna ha, pinag-resign ko itong mga cabinet members. Kaya ikaw ang susunod pag hindi ka pa nag-ayos. Or talagang sadya na itong si Tamba ay talagang tao ni Marcos kaya hindi magalaw-galaw. Kasi alam mo yung nangyari dito kay Tamba. Di po ba na itong kay Duke Frasco hindi pumirma sa support kay Tamba. Ako'y nagtataka lang, bakit kailangan magpaikot ng support ito si Tamba, magpapirma ng suporta sa mga kapwa niya congressman kung talagang malakas si Tamba. Tingnan mo si BP Sara. Si BP Sara ay hindi siya nagpaikot ng walang loyalty check, ika nga. Hindi yan kumausap ng mga senador. Wala silang kondisyones, walang pag-flex. Nasuportado siya ng mga senador. Nanahimik. Sa katunayan, umalis nga si BP Sara, ngayon ay nasa Malaysia. Pero tingnan mo ito si Tamba. Nagpakalat. Ibig sabihin, nawawala na po ang suporta ni Tambaluslos. Ni itong si Martin Romualdez. At alam mo, meron ako naririnig. Sa isang mapapagkatiwalaang tao. Tanong ko sa iyo, Tamba, totoo ba ito? Na unti-unti nang kakalas ang mga kaalyado mo sa iyo. Ang mga kakampi mo ay unti-unti nang aalis ang suporta sa iyo. At gaya ni Duke Frasco na hindi nagpatakot, hindi nagpauto, hindi nagpalinlang dito kay Tamba, hindi pumirma ng suporta. Kaya matapang itong mama na ito, and we really hope na may sumunod pa. May sumunod pa sa lalong madaling panahon. Wag niyo nang patagalin 'yan. Lalong-lalo na ngayon na nawalan na ng suporta si Tambaluslos. Binalik pa sa kanya yung articles of impeachment ng Senado. Ngayon nasa Kongreso na. Malalaman natin. This is the time para makita natin kung talagang iiwan na ng tuluyan ito si Tamba. And yung sinasabi ko nga, gagastos siyang ulit dyan. Dahil yun ang binitawan ni Tiangco. Kaya lang naman pumirma ng impeachment. Dahil ginawa ng pork barrel para mag-release ng pondo ito si Tamba. Ngayon, wala na. Binalik dyan, naibigay na. Titingnan natin kung may suporta. At higit sa lahat, ito pinakamatindi. Hindi na maitatago na may lamat na ang Kamara.
humihina na po ang suporta ni Tamba dyan. Kaya tayo po ay magdiwang dahil matatapos na rin itong kahibangan ni Tambaluslos. Okay, next topic po tayo. Nako, eto, tingnan ninyo. Matindi talaga to si Robin Padilla. Oh, muntik na magsuntukan, naghahamunan na ng suntukan. Ha? Oh, si Robin, tingnan nyo. Oh, nagkaharap na. Masama na. Oh, masama na. Tingnan nyo. Masama na ang tingin ni Robin Padilla dito kay Villanueva. Oh. Kaya tinawag ni Bato eh. Kasi kikita niya eh. Ha? Manununtok na si Robin Padilla. Kaya sabihin nyo, Coach Oli, ano ba naman yan si Robin Padilla? Ha? Bakit niya dinadala yung pagkasangganon niya, yung kanyang pagiging ugaling kalye dyan sa Senado? Ako, naiintindihan ko si Robin. Kasi talagang, alam nyo naman na mahal nito ang Duterte. Talagang puso ang binigay niya rito. No? Hindi ko sinasabi na tayo ay maging basag ulo, no? Pero ang nagustuhan ko dito kay Robin Padilla, hindi namumulitika. Talagang all out. Alam ng taong bayan saan siya nakalinya. Diba? At hindi siya natatakot. Ako naniniwala na ipagtatanggol nito si Robin, si Tatay Digo hanggang kamatayan. So, well, pag tiningnan mo siya sa point of view ng mundo at ng politika, sabihin mo sigurong mali ang ginagawa ni Robin Padilla. Pero ang tingin ko rito, ang tinitingnan ko dito ay yung kanyang loyalty. Yung kanyang puso dun sa kanyang ginagawa. Sa madaling salita, totoong tao, ito si Robin, may pagkakamali. Lahat naman tayo may pagkakamali. Ayan, bumalik. Masama na tingin. Tinawag ulit. Talaga kasi baka mapunta sa alanganin eh. Siguro, nagsalita pa ito si Villanueva. Meron siyang hindi, nagpantigan Siguro sinabi, Robin? Siga ka? Baka ganun si Robin. Robin? Sasamain ka sa akin? O kaya, Robin? Bagito ka lang. Hindi ko alam kung ano yung sinabi. Basta biglang napalingon si Robin eh. Sumugot siya. Nawat na. Umaharang na sila Cayetano. Totoo to si Robin. Hindi nagbabluff yan. Totoo ito. Sundalo ito ni PRRD. Hindi mo matatawaran ang puso ng mama na ito. Ako, napainom ng tubig. Ninervyos. Ay, mambihira. Ako, bilib ako sa tapang nito si Robin kasi pinapanood ko to dati. At alam nyo naman kalakasan ni Richard Gomez before. Di ba? Yung panahon na yon, talagang si Richard Gomez atleta pa. Malaking mama, maskulado, atleta. Malakas yan. Pero di ba nag-away sila ni Robin doon sa mga nakakalala. Sinapak ni Robin. Walang laki-laki. Buo ang loob. Buo ang loob na itong si Robin. Napainom yung mama. The members so mentioned is well taken. Yun naman ang maganda. Si Robin pa ang lumapit. Hindi ko alam kung humingi siya ng sorry. Pero ang importante, hindi ma-pride. Diba? Binaba yung sarili, siyang lumapit. Share now. Kaya paalis na siya, ayaw pa siyang paalisin. Ayos na ba tayo? Baka sa susunod, sapakin mo. Tinan niya, tinayon siya paalisin. Nilapita pa. May binulong pa ulit. Ayos na. Aalis na si Robin. Ayaw paalisin. This evening in order to afford. Ayos na. Sabi na, ayos na. Hindi, dito ka lang. Ayusin mo muna natin. Sigurado bang okay ka na? Ganon siguro sinasabi.
Gumanon-ganon na si Robin sa likod. Ayos na, ayos na. Kalma ka lang, kalma ka lang. Huwag ka na matakot. Huwag ka na matakot. Siguro ganon. Hindi. Ako lang tingnan nyo yung ginagawa, di ba? Ayos na, ayos na. Ay, nako. Wag nyo pong kakalimutan ha. I-like po itong video na ito. At sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo dito sa aking channel. Coach Oli, wag pong kakalimutan. Maraming salamat po at abangan nyo po ang mga susunod kong mga vlogs. Thank you.